Bakit daw pag bibili ng second hand na sasakyan, lalo na yung mga medyo old model, ay kailangang inaangat yung dipstick? So ako po, ginagawa ko yan every time na may bibilin ako na sasakyan. Para kasi kahit papano ay may idea ako kung ano ba yung kondisyon ng makina. Sa dipstick po may makikita kayong dalawang mark. Kailangan yung langis po ay nahandun sa pagitan ng dalawang mark. Ngayon kung halimbawa pag angat nyo ng dipstick, nakita nyo walang langis, mortal sin po yon. Hindi dapat ginagamit yung makina na walang langis. Hindi ko na po kukunin yan kasi baka mamaya marami ng gas-gas yung mga pyesa niyan sa loob dahil walang lubricant. Ngayon halimbawa naman inangat nyo yung dipstick, pagkatapos nakita nyo na sobra-sobra naman yung langis, ay hindi po yan magandang senyales. O pwede po na may sirayang injector. Kaya ang nangyayari dyan, tapon ng tapon yung fuel doon sa loob ng cylinder. Hindi naman nasusunog lahat, kaya yung fuel ay napupunta po doon sa ilalim ng makina. Humahalo doon sa langis. Kaya yan dumami. Ngayon guys, halimbawa naman, ang nakita nyo ay parang 3-in-1 coffee. Yung langis niyan, ang ibig sabihin po niyan, humahalo yung tubig doon sa langis. Indikasyon po yan ng singaw na cylinder head gasket or sirang oil cooler. Medyo mahal na pong magpagawa niyan. Ngayon guys, halimbawa, nasilip nyo na at okay naman yung level ng langis at hindi naman kulay 3-in-1. Ang gawin nyo po ay i-start nyo yung makina. Pag wala po kayong nakita tumatalsik na langis palabas dun sa dipstick or walang lumalabas na usok, ay good na good po yan. Pero meron din po mga makina na kahit brand new, pag in-start nyo yung engine ay may konting tumatalsik na langis dun sa dipstick. Konti lang, hindi marami. Ngayon kung nakikita nyo bumubulwak na palabas yung langis at saka maraming lumalabas na usok, hindi na po normal yon. Siguradong may pagawain na po yon. Ngayon guys, kung halimbawa binibenta naman sa inyo ng napakamura na tipong mako-cover pati yung pagpapagawa or pagpapa-overhaul ng makina, ay nasa sa inyo po yon kung gusto nyong kuhanin. Pero ako personally, pagka may mga ganyang senyales na hindi maganda, ay pumapas na lang po ako kasi ayaw ko po na maabala pa ako sa pagpapagawa. Isa pa, marami naman po makikitang ibang nagbebenta sa marketplace. Magtsatsaga-tsaga na lang po akong maghanap or maghintay. Basta guys, tatandaan nyo, kung hindi kayo marunong tumingin ng sasakyan, pinakamainam niya, magdala kayo ng mekaniko or someone na marunong tumingin ng makina para hindi kayo makabili ng sablay. At the end of the day, mas mainam na wala kayong mabili kaysa makabili kayo ng sablay.